bawal magpalit ng Wi-Fi password. Marami na po akong naririnig mga ka-IT na bawal daw po palitan ang Wi-Fi password at admin password ng mga bagong kabit na PLDT fiber connection. Yung iba sabi Globe, ganun din, Converge, pero karaniwang naririnig ko is from PLDT fiber connection. Dahil kapag ginawa po ninyo yan mga ka-IT, ang pagpalit ng Wi-Fi password at admin password, mawawalan po kayo ng internet connection. Totoo ba yan? It's a myth. Ang pagpalit po ng inyong admin password at Wi-Fi password sa inyong modem router has nothing to do po mga ka-IT sa inyong internet connection. Dahil it involves a client and server relationship. Ang inyong modem router is just a client po mga ka-IT. At ang server, syempre, nandun sa ating ISP. That's true. Technically po mga ka-IT, ang inyong modem router is an ONT. Para gagana ang ONT, it needs a server. And that is the OLT. It means ang OLT ang source ng internet connection. Para mabigyan ni OLT ng internet access si ONT, merong tinatawag na OLT authentication. Yung mga small time or local ISP ay familiar po dito. It is the process of identifying and verifying the ONT. Usually, ang gamit po nila mga ka-IT to verify is the ONT's serial number and the ONT's unique password. Hindi po ito admin password mga ka-IT or Wi-Fi password. This is a specific unique password ng ONT na ginagamit to verify para ma-verify ni OLT si ONT. Once it is validated, the OLT will grant ONT internet access. Ang magandang example po nito mga ka-IT is parang turnstile gate. Na snap mo lang mo yung ID mo and then bubukas na po yung gate, diba? Usually sa mga universities ginagamit na po yan. Sa Korea nakikita natin sa movie, usually sa mga prosecutor's office or sa mga corporate office, diba? Mayroon na po silang turnstile gate. So snap na nila yung ID. Once verified, makapasok na sila agad. So parang ganun din po yung OLT authentication natin. And the other example is yung MAC filtering po natin, diba? So we disallow and allow devices sa ating network based on their MAC addresses. So kung ma-detect po ni router na that device MAC address is not part of the network, syempre, i-block niya po yan. Hindi po yan makakonect sa internet. Pero kung ma-detect naman ang router po natin na isa po yan sa mga whitelisted devices or MAC addresses, syempre, makakonect po yan sa internet. So, it's sort of ganun, yung OLT authentication. Based on this po mga ka-IT, saang banda na bawal palitan ang inyong Wi-Fi password at admin password para hindi mawala ang inyong internet access. So in fairness naman po sa mga field technicians, you can comment po sa comment section to justify your position. Para maintindihan din po namin or para malaman din po namin if there is really a valid reason. Dahil para po sa akin mga ka-IT, it is very dangerous. Napagsabihan po ninyo yung mga bagong subscribers, fiber subscribers, na bawal palitan ang kanilang Wi-Fi password at admin password at need pa nila magantay ng ilan? 3 months? Yung iba 1 month, 2 weeks, yung iba naman 1 week? Para ano? Ang problema kasi nito mga ka-IT, pwede po itong pagkakitaan ng mga loko-loko. For example, sabihin niya sa kapitbahay ng subscriber, "Oh ma'am, sir, merong free wifi sa kapitbahay mo.
Ako yung nag-install. Ito yung password. Sinabihan ko yan 1 month, hindi mo palit ng Wi-Fi password. Oh ma'am, 300 lang, may Wi-Fi na kayong buong pamilya. Atin-atin lang to. Di ba? I'm not telling you mga ka-IT na ganyan po yung ginawa nila ha. But it is possible. And aside from that mga ka-IT, what if skilled yung kapitbahay ng subscriber? Hindi, nahack pa, na-compromise pa yung identity and other important information ng subscriber. Kaya it is very, very dangerous. Ulit mo yung video natin bago tayo ma-highlight. Activation period. Meron po mga subscribers na kakakabit lang ng fiber connection pero wala po yung internet connection mga ka-idea. Depende kasi sa lugar. Minsan, you have to wait at least 48 hours. Yung iba naman po 1 week, 2 weeks, yung mga minalas, 1 month bago po ma-activate ang connection at magkaroon ng internet access. Pero ang advice na naman po sa mga litong situation mga ka-IT na inactive pa po yung connection is do not turn off the modem router. Ganun lang talaga yung advice. Do not turn off the modem router. Kahit mapalitan po ninyo yan ng admin password at ng Wi-Fi password, pwede pa rin po nila yung ma-activate. Bakit? Dahil OLT at ONT connection po ang basihan dito, di ba? Ito na lang para dagdag kaalaman. Ano naman itong bandwidth at ano naman itong throughput? Gusto mong malaman? Watch this!